Kamusta mga kaibigan? Alam niyo po ba na isa sa bawat 3 Pilipino ay may high blood o hypertension? At marami sa atin hindi pa alam na mataas na pala ang kanilang presyon hanggang sa bigla na lang ma-stroke o atakihin sa puso. Ang good news po, hindi lang gamot ang solusyon. Maraming pagkain na pwedeng makatulong na natural na pampababa ng high blood. Pero syempre, kailangan din nating maintindihan kung alin ang totoo at alin ang maling paniniwala tungkol sa mga pagkaing ito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pagkaing makatutulong magpababa ng high blood, kasama ang mga karaniwang maling akala at ang katotohanan ayon sa siyensya. Layunin po nating turuan ang bawat Pilipino na alagaan ang kalusugan sa simple, abot-kaya at ligtas na paraan. Bago tayo magsimula, i-comment kung taga-saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Number 1. Banana. Pangontra sa mataas na presyon, ang saging ay isa sa mga pinakaabot-kayang pagkain na pwedeng makatulong sa high blood. Bakit? Dahil ito ay mataas sa potassium, isang mineral na tumutulong sa katawan para mailabas ang sobrang asin, sodium sa dugo. Kapag sobrang alat ang kinakain, naiipon ang sodium at naiipit ang dugo sa ating mga ugat. Kaya tumataas ang blood pressure. Maling akala, ang saging ay masama sa may high blood kasi mataas sa asukal. Ang katotohanan, ang tamang dami ng saging, 1 hanggang 2 piraso sa isang araw ay ligtas. Kung diabetic ka, piliin ang saba o lakatan dahil mas mababa ang glycemic index nito kaysa sa latundan. Tip: iwasan lang ang sobrang hinog na saging at huwag sabayan ng matatamis na pagkain. Number 2. Malunggay. Gulay para sa puso at dugo. Ang malunggay ay hindi lang pampasigla ng gatas sa mga nanay. Ito ay mayaman sa vitamin C, potassium, at antioxidants na tumutulong para ma-relax ang mga ugat at bumaba ang presyon. Ayon sa mga pag-aaral sa India, ang malunggay extract ay nakapagpapababa ng systolic at diastolic blood pressure. Ang dahon nito ay natural na anti-inflammatory din, kaya't maganda sa puso. Maling akala, ang malunggay walang epekto sa high blood, gulay lang naman yan. Ang katotohanan, ang regular na pagkain ng malunggay, lalo na kung sariwa, ay nakakatulong sa pagkontrol ng presyon at kolesterol. Tip: pwede mo itong gawing sabaw, tinola o malunggay tea. Pero kung may low blood ka, huwag sosobra, baka lalo kang manghina. Number 3. Tomato o kamatis, panglinis ng baradong ugat. Ang kamatis ay may lycopene, isang antioxidant na tumutulong magpababa ng bad cholesterol at maglinis ng arteries. Kapag malinis ang daluyan ng dugo, hindi nahihirapan ang puso, kaya bumababa ang presyon. Maling akala, bawal ang kamatis sa may alta presyon kasi maasim. Ang katotohanan, hindi po totoo. Ang asim ng kamatis ay natural acid lamang at walang kinalaman sa pagtaas ng BP. Ang masama ay kapag ginawang sausawan na puro asin o toyo. Tip: mas epektibo ang lutong kamatis, gaya ng sa ginisang gulay o nilagang ulam, dahil mas lumalabas ang lycopene kapag niluto. Number 4. Bawang. Natural na maintenance ng puso. Ang bawang ay kilalang natural na pangpababa ng presyon. Mayroon itong compound na alisin na nagpapaluwag ng mga ugat, pinapabilis ang daloy ng dugo, at pinapababa ang kolesterol. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng bawang o garlic supplement ay nakakapagpababa ng systolic BP ng hanggang 10 mm of mercury. Maling akala, hindi totoo yung bawang, pangsahog lang yan. Katotohanan, napatunayan na ng mga siyentipiko, ang bawang ay may epekto talaga sa blood pressure. Pero hindi ito kapalit ng gamot kung iniresetahan ka ng doktor. Tip: durugin muna ang bawang at hayaang nakababad ng 10 minuto bago lutuin para lumabas ang alisin. Pwede ring gawing garlic tea. Bawang plus mainit na tubig plus honey. Number 5. Berdeng gulay. Spinach, pechay, at kangkong. Ang mga berdeng gulay ay mayaman sa nitrates, potassium at magnesium.
mga sangkap na nakakatulong magpababa ng BP. Nakakatulong ito para maging maluwag ang mga ugat at maiwasan ang paninikip. Maling akala, ang kangkong ay bawal sa high blood, baka makabara sa dugo. Ang katotohanan, wala pong katotohanan yan. Ang kangkong ay mababa sa calories, mataas sa iron, at maganda sa dugo. Ang delikado lang ay kung galing sa maruming tubig. Tip: pwede mo itong isahog sa monggo, sinigang, o simpleng adobong kangkong. Mura na, healthy pa. Number 6. Pakwan. Matamis pero pamparelax ng ugat. Ang pakwan ay may citrulline, isang amino acid na nagko-convert sa nitric oxide sa katawan. Ito ang nagpapaluwag ng ugat kaya bumababa ang pressure. Ayon sa American Journal of Hypertension, ang mga taong kumain ng pakwan araw-araw ay bumaba ang BP nila sa loob lamang ng 6 na linggo. Maling akala, bawal ang pakwan sa high blood kasi matamis. Ang katotohanan, ang pakwan ay mababa sa calories at asukal kumpara sa ibang prutas. Ang importante ay moderasyon. Huwag kainin sa gabi kung may diabetes ka. Tip: kainin ito tuwing tanghalian para pampalamig at pamparelax ng katawan. Number 7. Isda. Lalo na ang mayaman sa omega-3. Ang mga isda tulad ng bangus, sardinas, galunggong at salmon ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Ito ay tumutulong magpababa ng triglycerides, cholesterol, at inflamasyon sa ugat. Maling akala, mas healthy ang karne kaysa isda dahil mas protina. Ang katotohanan, ang protina ng isda ay mas madaling tunawin at may dagdag na benepisyo sa puso. Samantalang ang pulang karne ay may saturated fat na pwedeng magdulot ng baradong ugat. Tip: iwasan ang pritong isda. Mas mainam ang inihaw, tinola o sinigang. At kung sardinas ang kakainin, piliin yung nasa tomato sauce kaysa sa mantika. Number 8. Kamote. Natural na source ng potassium at fiber. Ang kamote ay mura, masustansya, at napakahusay sa mga may high blood. Mayaman ito sa potassium at dietary fiber na nakakatulong sa pagbawas ng cholesterol at sodium sa katawan. Maling akala, ang kamote nakakataas ng presyon kasi nakakabusog. Ang katotohanan, baliktad, ang kamote ay low glycemic at nakakatulong magpababa ng blood pressure at blood sugar. Basta huwag haluan ng butter or condensed milk. Tip: pwede mong palitan ang kanin ng kamote kahit 3 times a week para mapababa ang BP at timbang. Number 9. Monggo at ibang beans. Protector ng puso. Ang monggo, lentils, at beans ay mayaman sa magnesium, potassium, at protein. Ito ay tumutulong sa pag-relax ng ugat at pag-stabilize ng presyon. Maling akala, bawal ang monggo sa high blood dahil nakakapanakit ng kasukasuan. Ang katotohanan, ang monggo ay walang direktang epekto sa high blood o rayuma. Ang sakit ng kasukasuan ay kadalasang galing sa uric acid, hindi sa monggo mismo, kundi sa sobra-sobrang pagkain. Tip: lutuin ito ng may malunggay o ampalaya leaves para doble proteksyon sa puso. Number 10. Duhat, sampalok, at berries. Natural antioxidants. Ang mga prutas na may kulay pula, asul, o violet tulad ng duhat, sampalok, at berries ay may anthocyanins. Natural na sangkap na nagpapalakas ng ugat at pumipigil sa pamumuo ng dugo. Maling akala, walang epekto yan sa BP, pang dessert lang? Ang katotohanan, ayon sa Harvard study, ang mga taong kumakain ng berries 3 times a week ay mas mababa ng 8 to 10% ang risk ng hypertension. Tip: kung walang imported berries, pwede mong gawing juice o tsaa ang duhat o sampalok. Natural na, mura pa. Mga pagkaing dapat iwasan. Processed foods tulad ng hotdog, tuyo, instant noodles. Sobrang alat. Soft drinks at matatamis na inumin. Nagpapataas ng insulin, pati presyon. Sobrang kape at alak. Pwedeng magdulot ng dehydration at pagtaas ng BP. Kung gusto mong bumaba ang BP mo, bawasan ang asin, stress, at pagkapuyat. At syempre, maglakad-lakad kahit 30 minutes araw-araw. Pangwakas na paalala,
Ang mga pagkaing ito ay makatutulong lamang bilang karagdagang tulong, hindi kapalit ng gamot. Kung may maintenance ka, ituloy mo pa rin ayon sa payo ng iyong doktor. Pero tandaan, kapag sinabayan mo ng tamang pagkain, mas bumibilis ang epekto ng gamutan at mas gumaganda ang resulta. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, share at subscribe dito sa Mind Your Body channel. Tandaan, ka-mind your body. Ang kalusugan, hindi binibili, pero pwede nating alagaan araw-araw. Maraming salamat po at ingatan natin ang ating puso. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.